Magandang umaga mga bata! Ang asignaturang pag-aaralan natin ngayon ay edukasyon sa pagpapakatao at tayo ay nasa ika-5 linggo na. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahan na nakatutukoy ng iba't ibang paraan upang mapanatili ang kalinisan at kaayusan sa pamayanan tulad ng pagsunod sa mga babalang pantrapiko, wastong pagtatapon ng basura, at pagtatanim ng mga halaman sa paligid. Halina't subukan nating sagutin ang unang pagsasanay. Iguhit ang puso kung ang larawan ay nagpapakita ng wastong gawain at iguhit naman ang malungkot na mukha kung hindi wasto. Narito ang unang larawan. Ang sagot ay puso. Pangalawang larawan. Ang sagot ay malungkot na mukha. Pangatlong larawan. Ang sagot, malungkot na mukha. Pang-apat na larawan. Ang sagot dito ay puso. At ang panlimang larawan naman, ang sagot ay puso. Ngayon naman ay ating balikan ang nakaraang aralin. Isulat ang salitang tama kung wasto ang mga gawain na isinasaad sa pangungusap at mali naman kung hindi. Una, nakita ni Lara ang mga nagkalat na bote ng plastik sa gilid ng kanilang silid-aralan. Pinulot niya ang mga ito at inilagay sa tamang lagayan. Ang sagot ay tama. Pangalawa, pinitas ni Ara ang mga bulaklak na nakita niya sa parke at ikinalat ito sa daan. Ang sagot ay mali. Pangatlo, nagtulong-tulong ang mga tao sa paglilinis sa kanilang lugar upang maiwasan ang dengue. Ang sagot ay tama. Pang-apat na bilang. Bigla na lamang tumawid ng kalsada si Ina kahit marami ang dumaraang sasakyan. Ang sagot ay mali. Panlimang bilang. Tinulungan ni James ang kanilang guro sa pagtatanim ng mga halaman sa kanilang paaralan. Ang sagot ay tama. Napapansin mo ba ang iyong pamayanan? Ito ba ay maituturing na malinis at maayos na pamayanan? Bilang isang bata, ano-ano ang maaari mong gawin upang mapanatili ang kalinisan at kaayusan nito? Ngayon ay may babasahin tayong kwento. Ang pamagat ay Ang Bayan ng Makabuhay. Sa bayan ng Makabuhay ay makikita ang malinis at maayos na kapaligiran. Ang mga nakatira dito ay tumutulong at sumusunod sa pagpapatupad ng kanilang alituntunin. Maging ang mga bata ay tinuturuan ng mga matatanda upang mapanatiling malinis at maayos ang kanilang bayan. Nakagawian na ng mga tao ang pagtatanim ng mga halaman sa mga paligid upang mas gumanda ang kanilang kapaligiran. Walang makikitang nagtatapon ng basura kahit saan. Sinusunod nila ang wastong paraan ng pagtatapon ng basura. Inilalagay nila ang mga nabubulok at hindi nabubulok sa tamang lagayan. At inirereseklo ang mga bagay na patapon ngunit maaari pa palang gamitin.
Ang mga tao ay sumusunod sa mga babalang pantrapiko upang makaiwas sa aksidente, katulad ng pagtawid sa tamang tawiran, pagsunod sa ilaw trapiko, at pagsakay sa tamang sakayan. Subukang sagutin ang mga katanungan. Una, saan nakatira ang mga tao sa kwento? Ang sagot ay bayan ng Makabuhay. Pangalawa, ano ang kanilang nakagawiang gawin? Nakagawian nila ang pagtatanim ng mga halaman sa paligid. Pangatlo, saan itinatapon ng mga tao ang kanilang basura? Inilalagay nila ang mga ito sa tamang lagayan. Pang-apat, bakit sila sumusunod sa mga babalang pantrapiko? Sumusunod sila upang makaiwas sa aksidente. Panlima, bakit mahalaga ang panatilihing malinis at maayos ang pamayanan? Kayong mga bata, ano ang inyong sagot? Masarap mamuhay sa isang pamayanang malinis at maayos. Pagkakaisa, pagtutulungan at disiplina sa sarili ng bawat isa ang kailangan upang mapanatili ang kalinisan at kaayusan nito. Habang bata pa ay dapat na nauunawaan mo na ang kahalagahan ng pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa pamayanan. Ang tamang pagsunod sa mga batas pantrapiko, wastong pagtatapon ng basura at pagtatanim ng mga halaman ay susi sa pagkakaroon ng isang maunlad na pamayanan. Upang mapanatiling malinis at maayos ang ating pamayanan, kailangan ng pakikiisa at pakikipagtulungan, bata man o matanda. Disiplina at pagiging responsable ng bawat isa ang dahilan para makamit ang kalinisan at kaayusan sa pamayanan. Ngayon ay dumako na tayo sa mga pagsasanay. Tingnan ang mga larawan. Iguhit ang masayang mukha kung ang larawan ay nagpapakita ng kalinisan at kaayusan sa pamayanan at malungkot na mukha naman kung hindi. Narito ang unang larawan, pagtawid sa tamang tawiran. Ang tamang sagot ay masayang mukha. Pangalawang larawan, ang sagot ay masayang mukha. Pangatlong larawan, pagdidilig sa mga halaman. Ang sagot dito ay masayang mukha. Pang-apat na larawan, pagtawid sa mga pedestrian lane. Ang sagot, masayang mukha. At ang panlimang larawan, pagsakay at pagbaba sa tamang sakayan. Ang tamang sagot ay masayang mukha. Para naman sa panghuling pagsasanay, isulat ang check kung wasto ang pangungusap at X naman kung hindi. Una, hindi nakatutulong sa pamayanan ang wastong pagtatapon ng basura. Ang sagot ay X. Pangalawa, makaiiwas ka sa aksidente kung susunod ka sa mga babalang pantrapiko. Ang sagot ay check. Pangatlo, ang pagtawid sa tamang tawiran ay nakatutulong sa pagpapanatili ng kaayusan sa pamayanan. Ang sagot, check. Pang-apat, ang pamayanan ay ating tirahan kaya dapat natin itong panatilihing malinis at maayos. Ang sagot, check. At ang panlima, nakatutulong ang pagtatanim ng mga halaman upang gumanda ang ating pamayanan. Ang sagot, check.
At dito na nagtatapos ang ating talakayan para sa araling ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!